Greetings mga kaibigan, welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon pag-uusapan natin kung ang pagsusuot ba ng medalyon tulad ng mga San Benito at iba pa ay taliwas nga ba sa utos ng Biblia. So, malalaman natin yan sa video ito, so stay tuned lang kayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ako YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So, marahil karamihan sa atin is nakarinig na ng statement na against sa Biblia ang pagsusuot ng mga medalyon. Kasi ang punto nila dyan is idolatry. So, ang pagsasamba sa mga bagay na gawa ng tao. So, ganito po kasi yon. Ang pagsasamba po sa mga bagay na gawa ng tao, ang ibig sabihin po nun is yung mga bagay na inukit ng mga tao na hindi angkop sa layunin ng Panginoon o sa layunin ng God the Father. So ito yung mga bagay na hindi banal. Ito yung mga pagsasamba sa hayop, pagsasamba sa bato, pagsasamba sa mga araw, mga buwan, yung mga ganyang bagay po na hindi angkop sa pagiging banal. So hindi siya representasyon kung ano yung nasa langit. So hindi siya heavenly body, hindi siya celestial being. Ang problema lang din sa ibang tao is gumagamit sila ng Bible verse na angkop sa kanilang argumento or angkop sa kanilang debate. So hindi naman po ganyan po ang pag-intindi sa Biblia. So dapat intindihin mo yung buong chapter, so yung buong kwento, kung ano yung thought, ano yung punto. Hindi yung kukuha ka lang ng, dito maghahanap ako ng verse na pwede ito sa debate ko, pwede ito sa argumento ko. Pero yung buong kwento ng verse na yon, yung chapter na yon is malayo naman sa pinaglalaban mong argumento. So yan yung mali sa ibang tao. So sabi nga sa Biblia, yung mga bagay nga doon sa langit, hindi mo pwedeng i-worship yan na gawa ng tao. Yun yung mga medalyon na may araw. So sumasamba sa araw. So inuukit nila ang araw tapos sinasambahan nila. So mali po yan. At yung sa earth naman, so ang nasasabi doon is yung mga baka. Di ba may sumasamba sa baka? May mga religion na ganyan. So yan po yung pinagbabawal. At saka yung under the water. So huwag kayong mag-carve ng mga bagay na mula sa ilalim ng tubig at sasambahin ninyo. So pinagbabawal yan. So ibig sabihin yun is yung mga Greek gods tulad din na Poseidon. So mga naga. So yung mga daga, yung mga ahas, tubig. So hindi mo yan pwedeng sambahin kasi bawal po yan. Ang pagsusuot po ng medalyon ay makikita niyo sa Exodus chapter 39 verse 30. So ito yung story niyan is yung si Aaron, or kung sa Tagalog is Aaron. So ito yung nagpapa-anoint na siya para maging priest ni Yahweh. So isa sa mga instruction ni Yahweh is magsuot siya ng medalyon na may naka-engrave or nakasulat na ganito, Holy to the Lord. So para sa akin, ang ibig sabihin yan, pag nagsusuot ka ng medalyon na ang nakasulat doon is para sa Panginoon, praising the Lord or praising the Heavenly Father, so ayos lang naman yon kasi mababasa din natin sa Biblia. Finally, they made the sacred medallion, the badge of holiness, of pure gold. They engraved it like a seal with these words, Holy to the Lord. And then, sa verse 31 naman yan, so isinuot talaga siya ni Aaron. So makikita natin yan sa Biblia na naman. And then pagkatapos noon sa Exodus 39:43, so ang nakasaad doon is, Then Moses inspected all their work. When he found it had been done just the Lord had commanded him, he blessed them. O, di ba? So si Lord pa, si Yahweh pa mismo ang nag-instruct na yun ang magagawin, yun ang isusuot, kasama na yung medalyon. So katulad po ng San Benito at medalyon na Birhen na Bukas Palad, hindi po sila gawa ng tao. Although technically speaking,
yung gumawa niyan sa pabrika is mga tao na, pero ang disenyo po niyan, yun pong ibig sabihin, ang disenyo at ang mga nakasulat niyan is hindi po gawa ng tao. So may mga visions yan, may mga milagro nang gaganap. Tulad ni San Benito na nagpakita siya sa isang pope na yun yung isusulat mo sa iyong medalyon para exorcism medalyon. So nabuo po ang San Benito na medalyon. So tulad din ng Birhen na Bukas Palad, si Mama Mary is nagpakita siya kay Saint Catherine Labouré pala. Saint Catherine Labouré. Pinakita niya doon ang disenyo ng medalyon. So yun yung ipapagawa niya. Tapos na-approve ng simbahan. So yun na, naging available na siya sa tao. Pwede na siya i-distribute in public. Kaya yun yung nangyari. So ang tawag po dyan is representasyon po ng mga nasa langit. So nasa Biblia yan. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. So gaya ng nakasaad sa kasulatan, yan po ay representasyon lamang ng mga bagay o mga imahe na nasa langit. So pag gumawa ka ng medalyon na representasyon ng mga bagay o mga imahe na nasa langit tulad ng mga anghel, so hindi po masama yun. Hindi yun idolatry. Ano pang mga hayop na ilagay niyo sa inyong mga medalyon, yan po ang bawal. Lagay kayo ng mga baka, mga wolf, mga eagle. Ano pa yan? So, taliwas yan sa Biblia. Pero pag nalagay ka niya imahe ng mahal na berhen, hindi mo naman ina-idolize yung mismong bagay na medalyon. Yung nasa imahe ng medalyon. So, yun yung iba kasi is nagmamagaling, nakabasa lang ng mga kaunting verse in Bible. So, kunwari, magagaling na. Hindi man lang nag-research, so hindi man lang updated sa mga bagay-bagay tungkol sa representasyon ng mga nasa langit. Nasa Exodus 39 verse 30 na nga, di ba? Finally, they made the sacred medallion, the badge of holiness, of pure gold. They engraved it like a seal with these words, Holy to the Lord. Oh, di ba? Isinuot yun ni Aaron. Nung nagpa-anoint na siya, yung binasbasa na siya na maging priest ni Yahweh. So, yan ha. Actually, matagal na yung nasagot eh. Matagal na yung nasagot yung mga idolatry na yan, yung mga issue na sa mga medalyon na yan. Matagal na yung nasagot. Yung iba, nagmamagaling dito is, ano lang yan eh. Nakabasa lang yan ng kaunting verse. Feeling mo, obispo na. Feeling mo, ang gagaling na. Hindi man lang updated. Hindi mo lang siya na-update na nasagot na yan dati pa. So, yan lang muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito. And then, paki-subscribe po, paki-like ng video, paki-share to sa mga kaibigan nyo. And then, click the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, yun na po. Hanggang sa muli. Bye-bye.